Sa gitna ng kumikinang na Chicago World's Fair noong 1893, may isang gusaling itinayo, hindi para sa selebrasyon, kundi para sa isang madilim na layunin, isang gusaling kilala bilang Murder Castle, at sa likod nito isang arkitekto ng kasamaan, si H. H. Holmes. Pero ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga krimen. Ito ay tungkol sa isang nakakakilabot na tanong: paano nagiging sandata ang katalinuhan sa kamay ng isang halimaw? Si Herman Webster Mudgett, o mas kilala bilang Dr. Henry Howard Holmes, ay hindi isang ordinaryong kriminal. Isa siyang matalino, karismatiko at edukadong tao. Isang doktor, isang negosyante, isang taong kayang makuha ang tiwala ng kahit sino. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti at magandang pananamit, nagtatago ang isang isipang masalimuot at puno ng kadiliman. Gamit ang kanyang katalinuhan, idinisenyo niya ang kanyang hotel, na kalaunan ay tinawag na Murder Castle. Hindi ito ordinaryong hotel. Bawat kwarto, bawat pasilyo ay isang bitag. May mga soundproof na silid, mga sikretong daanan, mga gas pipe na nakakonekta sa mga kwarto, at mga chute na diretso sa basement kung saan niya isinasagawa ang kanyang mga karumal-dumal na gawain. Hindi niya kailangan ng lakas para gawin ang kanyang mga krimen. Ang ginamit niya ay ang kanyang talino, ang kakayahang magplano, manipulahin at linlangin ang kanyang mga biktima at maging ang batas. Para sa kanya, ang pagpatay ay isang sining, isang siyensya. Ang kanyang kastilyo ay ang kanyang laboratorio, at ang kanyang mga biktima ay mga piyesa lamang sa kanyang nakakatakot na eksperimento. Ang kwento ni H. H. Holmes ay isang malagim na paalala. Isang paalala na ang kasamaan ay hindi laging may nakakatakot na mukha. Minsan, ito'y nagtatago sa likod ng maskara ng katalinuhan, ng karisma at ng kabutihan. Ipinapakita nito kung gaano kapanganib kapag ang isang napakatalinong isipan ay walang konsensya at walang puso. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang empathy at moralidad higit pa sa anumang talino o kaalaman. Dahil ang katalinuhan na walang kabutihan ay maaaring maging pinakamapanganib na armas sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman. Hanggang sa muli.